May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Bunyog Party List. Yan, magandang araw mga kabunyog, mga kababayan, Kulik Soliman, ang malupit sa katotohanan. Ito nga po, nagpasabog po itong si Congressman Ace Barbers po ng Quadcom. Sinasabi po ni Congressman Ace Barbers na sila ay bumuo po ng tri-committee dyan po sa Kongreso. Paiimbestigahan po itong mga vlogger-vloggeran sa kanto. Na sinasabi po ni Ace Barbers na mukhang pwedeng ito ay mga bayaran ng Pogo. Mga Pogo paid vloggers na nagpe-fake news po at naninira sa Quadcom. Naku, alam na natin kung sino yan. Tiyak po natatamaan dyan sa investigasyon na yan. Sigurado tayo mga DDS vloggers. Kasi yung mga vlogger ni Duterte o mga vlogger na maka-Duterte lang naman yung yung talagang galit na galit sa Quadcom. Dahil nga po, nabulgar yung mga kalokohan, katarantaduhan ng pamilya Duterte. Kaya itong mga vloggers na to, ito yung nagpapakalat po ng sinasabi ni Barbers kasinungalingan, paninirang puri, fake news, black propaganda, di ba? Minsan kasi talagang ang social media, mga kabunyog, mga kababayan, maganda sana ang dulot nito, no? Yung Facebook, di ba? Yung YouTube, maganda sana ang epekto niyan. Kasi mabilis ang impormasyon na ipapahatid sa mga tao, tsaka nagkakaroon ng platform ang mga tao, no, na ihayag yung kanilang pananaw. Actually, yung opinion, walang masama sa opinion Opinion sa politika. Tungkol sa isang politiko o opisyal ng gobyerno. Ano man ang iyong opinion yan Pero iba po kasi ang usapan kapag hindi na opinion yung sinasabi sa mga vlogs. Yun yung punto ni Congressman Barbers. Ibang usapan na kapag hindi na opinion lang sa politika Kapag ito ay may halo ng fake news, yung nag-iimbento ng kwento, o kaya naman ay naninirang puri, malisyoso yung ginagawa, na wala namang kinalaman dun sa issue, di ba? Sa issue, o sa interest ng bayan, o sa trabaho ng politiko, ay ano po yun Ibang usapan yun. So, yan yung mga pwedeng talagang makakasuhan. Ngayon, ano ba ang sinasabi ni Ace Barbers? Basta ba critical sa kanila iimbestigahan nila? Hindi naman ganun po yung sinasabi ni Ace Barbers. Ang sinasabi niya, itong nagpapakalat po ng paninirang puri, kasinungalingan, fake news, ito yung mga vloggers na pinaiimbestigahan po nila. Napakatindi po niyan kasi sa totoo lang po, yung Quadcom na yan, ilang committee ba yan? No? Yung Committee on Public Order, Good Governance, di ba? Dangerous Drugs. Diyan po sa Quadcom na yan, marami pong nabulgar. At sa mga nabulgar dyan, ang tinamaan po talaga na todo, itong Duterte, itong mga Duterte. Di ba? Nabulgar sa Pogo, diyan sa Quadcom, yung Pogo. Yung lalim po ng sindikato ng Pogo. Di ba? Bulgar na bulgar po dyan. Kaya nga ngayon si Harry Roque nagtatago. Isang issue po yan. Yung pong involvement ng mga Duterte sa drug syndicate. Sindikato ng droga po. Sila Michael Yang, sila Pulong Duterte, si Rodrigo Duterte. Diyan din po nabulgar yung paraan po, yung sistema ng kanilang
Davao model ng extrajudicial killings, yung paano pinapatay po ang mga Pilipino. Ngayon, nabulgar yan. Eh, syempre, ang tinamaan talaga mga Duterte, which is, hindi po naman yan inimbento ng mga congressman sa Quadcom. Napanood naman natin eh. Hindi naman nag-iimbento ng kwento yung mga congressman dyan. Kung hindi, yung mga salaysay na yan ay nanggagaling mismo dun sa mga resource person na iniimbitahan nila. Na hindi naman pinopwersa kung ano yung sasabihin eh. Walang puwersahan dun eh. Kagaya si Garma, si Edelberto Leonardo, madami pong naimbitahan dyan sa iba-ibang issue. Extrajudicial killings, yung tungkol sa Pogo, yung tungkol sa drugs, nagkakabit-kabit yung issue. Ngayon, dahil tinamaan ng todo itong pamilyang salot, itong Duterte, may mga vloggers talagang tagapagtanggol sila. Kaya, sa totoo lang, ang tatamaan po dito sa investigasyon sa mga vloggers na ito po yung mga pihadong mga Duterte vloggers po ito. Kasi sila naman yung may motibo para siraan ng Quadcom, o halimbawa si Ace Barbers o si Benny Abante, sila yung may motibo para siraan ang kredibilidad ng Quadcom at ng mga congressman. Again, ako kung issue nga lang yan ng political opinion mo, wala namang ang opinion naman ay karapatan ng bawat tao yan. Yun ang opinion mo, sumang-ayon ka o hindi ka sumang-ayon sa isang issue, karapatan ng tao yan eh. Walang problema doon. Wala akong nakikitang masama sa paghahayag ng opinion. Kung yan naman ay paniniwala ng tao. Okay yun. Pero sinasabi ko nga, iba yung opinion, iba yung paninirang puri at paggagawa-gawa ng fake news. O di ba? Halimbawa, magkaiba yun. Magkaiba yun eh. Kasi yung isa, pananaw mo sa isang issue, sinasabi mo. Yung isa naman, nag-iimbento ka ng kwento. Kumbaga, nagmamarites ka na. Yung hindi naman nangyari, sasabi mo nangyari. Yung hindi naman totoo, sinasabi mo totoo. Nag-iimbento ka ng kwento. Nag-iimbento ka ng istorya. O mga, tawag dito yung naglulubid ka ng buhangin. Sabi nga ng mga matatanda. Gumagawa ka ng pagkamarites. So, yan yung mga vloggers na yan. Marami po yan. Nakita ko yan, naglipa na yan. Napakatindi po ng mga... And usually, yung mga vloggers na yan, parang troll din eh, di ba? Madami po kasing paraan ngayon sa social media para magpaka-troll ka o magpakalat ka ng fake news. Pwede nga sa TikTok, pwede sa YouTube, madaming madaming platform sa social media, di ba? At nakikita nyo yan, usually yan, talaga, kung tinatamaan ng mga Duterte sa ibinulgar po sa Quadcom. Again, ang nagbulgar, hindi Quadcom. Sa Quadcom na bulgar ang mga katarantaduhan. Di ba? Ni Duterte. Sa Quadcom na bulgar yan. Yung pagkakasangkot ni Roque sa Pogo, sa Quadcom yun eh. Yung extrajudicial killings ni Duterte, nasangkot din sila Bongo sa Quadcom. At yun nabulgar sa mga resource person. So, talagang tinamaan Duterte dyan. Ngayon, mayroong mga para sabihin nating attack dog. Sabihin na po nating attack dog, mga asong taga-atake po sa social media, na yan nga yung sinasabi ni Ace Barbers na nagpapakalat ng fake news. Ano po yun? Ibang usapan yun kapag nagpapakalat ka ng kasinungalingan. Ang dami po niyan ng mga ginagawa dyan sa social media para kontrahin, kumbaga, yung mga nadidiscover sa Quadcom, di ba? Kaya sinabi ni Ace Barbers, tama na yan. Talagang iimbestigahan po itong mga vloggers na to, di ba? Kasama kaya si Mary Grace Piatos dyan sa vloggers, no? Anong masasabi nyo mga kabunyog, mga kababayan? Kumbaga, puno na ang salop, sabi ni Ace Barbers, Akala nyo siguro hindi kayo kakalusin, di ba? Kapag sobra na, puno na ang salop ng fake news, dapat na kayong kalusin,
Ano ba ibig sabihin ng kalusin? Di ba yung kapag may bigas, yung isang salop na bigas, isang salop, lata yon. Kapag medyo puno, kailangan mong kalusin, pantayin mo yung labi ng lata, di ba? Ang tawag doon kalusin, ha? Pag puno na ang salop ng fake news, dapat nang tigbakin yan eh. So, again, sabi naman ni Ace Barbers, basta tungkol lang sa trabaho nila, bilang congressman, opinion sa issue, walang problema. Pero iba ang fake news. Yan nga dapat matagal na nangyari yan. Kasi ang fake news ay lason po yan. Lason po yan sa isip ng mga tao. Imbis na nakikita ng tao yung totoong issue, based po doon sa mga facts, doon sa mga detalye na nabubulgar na hindi naman imbento, doon ang gabay ng tao para makabuo siya ng isang matalinong opinion, di ba? Base doon sa mga detalye na totoo at impormasyon na totoo, tama, makakabuo ang tao ng matalinong opinion. Pero kung ang mga impormasyon ay mali-mali, maraming fake news, syempre ang tao ay mabubulok ang kanyang isip dahil makakagawa siya ng mga maling pananaw base sa mga maling impormasyon na hindi totoo na produkto ng fake news. Kaya kasinungalingan. Bakit kailangan ng itong mga vloggers na to magsinungaling, gumawa ng mga propaganda, magpakalat ng mga kasinungalingan? Definitely, para pagtakpan yung mga Duterte. Kasi ang nakikinabang sa fake news, Duterte Dahil kung sa katotohanan lamang, halimbawa, sample lang ko kayo ng issue, Pogo. Di ba? Pogo. Paano ba pumasok ang Pogo? Mga Duterte, si Duterte nagpapasok. Sino ang mga kausap ng Pogo? Si Roque. Di ba sinamahan niya pa yung isang yung pinaka-sekretary ng Pogo, sinamahan niya dun sa PAGCOR para ayusin yung lisensya. Kumbaga, inaareglo talaga ni Roque. Sino ba si Roque? Spokesperson ni Duterte. At sino yung mga may kaugnayan sa Pogo? Sila Michael Yang, madami po na mga in-check. Sino sila Alice Go? Di ba nabulgar lahat yan? So, yung mga paglabubulgar na yan, kailangan sirang-sira ang Duterte dyan. Kasi Duterte nagpakanan yan Yung Pogo na yan di ba? Hindi naman, dumami yan sa panahon ni Duterte. In fact, nung pandemic, yan ang binuksan. Mga Pogo, naka-operate sila nung pandemic hindi naman yan fake news. Yan yung dapat malaman ng tao. Pero wala Iba ang binabalita ng mga vloggers. Iba ang ginagawang kwento. Kagaya din po sa extrajudicial killings, yung mga pagpatay. Sinabi ni Garma nun, talagang pinatawag siya ni Duterte sa Davao. Nag-meeting sila ni Duterte dyan sa Davao para planuhin na yung Davao model ng Operation Tokhang. Yung mga ginagawa sa Davao, i-apply sa buong Pilipinas. Sinabi po ni Royina Garma yan, na sinasabi ni Montulfo, syota ni Duterte. At ito nga si Garma, in-appoint ni Duterte dyan sa PCSO, di ba? So, ano yun? Mabigat yun. First-hand information yun, galing sa isang witness na talagang kausap ni Duterte. Isample ko lang yun. So, paano mo yan ispin kung lumabas na yung impormasyon na yan sa Quadcom? May mga vloggers ngayon. Babalik ta rin yung kwento, di ba? So, yan yung sinasabi ni Ace Barbers na paimbestigahan niya. Kasi to the point na naninira, sinisira nila yung pagkatao ng mga congressman, o kaya naman, iniiba yung kwento, sinisira yung kredibilidad ng Quadcom. Na mali. Mali yun. Kasi institusyon yun kongreso yun Ganun po. Kaya sinasabi ni Barbers, yari kayo ngayon, mga vloggers kayo. At ako, definitely, sino yung mga vloggers yan? Di mga Dutards vlogger yan. Kasi, sino bang manginginabang sa fake news? Duterte, kasi ang baho niya nabulgar yung katarantaduan Kaya kailangan nilang mag-counter sa social media. So, ano yan? At sinasabi pa nga ni Barbers na mga congressman, maaari nga na itong mga vloggers na pa-fake news na ito, ewan ko, baka ngayon nanginginig na mga mga sungay niyan. Ang mga buntot niya nanginginig na ngayon. Baka magtatago na yung mga vloggers na yan. Kanya-kanyang pulasan na yan. Kasi ipatatawag po yan sa
kung committee hearing dyan, di ipatatawag sila ngayon. Ha? Identifiable naman po yan eh, yung mga creator niyan. Pwede lang tanungin sa YouTube tsaka Facebook. Sino bang administrator nung page, di ba? O, edi malalaman agad. Naka-register po yan sa Facebook tsaka sa YouTube eh. Ang mga content creator, ako, ang Bunyog Pagkakay sa public page, even yung mga FB account natin, di ba? Naka-register dyan sa Facebook. So, madaling i-trace kung sino yung mga yan. Ewan ko lang kung meron dyan Mary Grace Piatos o mga Kokoy Villamin. Ano? Pero, pag pinatawag yan, yari sila. At hindi naman sila pwedeng hindi pupunta sa Kongreso. Pag pinatawag sila, di ba? Pwede silang ipa-aresto kapag ayaw nilang lumantad. O mag-alaroki sila, nagtatago sila. Kaya, ang tatamaan talaga dyan, mga Dutards vloggers. Yun po yun. Kasi, talagang Duterte ang kailangan nilang pagtakpan sa mga nabulgar sa Quadcom. Kaya nga, ako may mga nakikita akong post, halimbawa kay Benny Abante, no? Ako, hindi naman natin kilala si Congressman Benny Abante at di ko naman niyang pinagtatanggol. Alam niyo naman ang Bunyog eh. Hindi naman tayo sa politiko eh. Lahat tayong pakialam sa politiko, yung sa atin, yung totoo lamang at yung interes ng bayan. Eh ako, sample ko kay Benny Abante, madami ko nakikita post sa kanya na marami daw sasakyan, may mansyon, mga ganon. Kumbaga, inaatake talaga siya ng mga vloggers or mga trolls or mga content na grabe kung nababasa niyo yung article at medyo sabi natin mahina ang ulo nung nagbabasa o sabi natin talagang talagang madaling mahikayat na kwentong ganyan, kwentong barbero. Maano mong halimbawa ito'y totoo. Abay, ano pala to? O, di ba? Mahirap yung ganon kasi nadadala ang tao sa mga mga content na fake news. At ginagandahan nila yan eh. Minsan, ang style ng mga vloggers na yan, gumagawa ng mga content yan, nakakatawa, medyo nakaka-entertain. Siyempre, sa marami nating kababayan, yun ang madaling maintindihan yun. Kahit hindi totoo, hindi na alam ng mga kababayan natin, hindi naman totoo yung kanilang napapanood. Kaya napakatindi po niyang fake news, pagkalat po ng mga ng mga ganyang content, 'di ba? Yan yung gustong paimbestigahan ni Barbers, 'di ba? O kahit sa mga comment section, maraming trolls. Akala mo totoong tao, madadala ka sa mga comment, yung pala trolls pala 'yon, 'di ba? Ibig sabihin hindi totoong tao 'yon. Pwedeng yun eh. Pwede rin computer generated, Computer lang pala 'yon, trolls 'yon, 'di ba? O Escarda Jerome, iyakin ang tuwad? Anong iyakin? Paano naging tuwadcom? Pinatuwad na kasi ang mga Duterte. Kaya galit na galit ang mga Duterte sa Quadcom kasi sa Quadcom na Bulgari. Hindi akalain ng mga Duterte na may mga congressman na tatablahin sila. Ang liwanag nung mga nabulgar sa Quadcom. Hindi naman inimbento. Inimbitahan pa nga si Tandang Canor, di ba? Napikon pa nga si Rodrigo Canor Duterte kay Trillanes eh. Anong sabi ni, nagagalit na naman yung mga Dutards dito. Mga engot na Dutards. Di ba? Napikon si Tandang Canor kay Trillanes, bakit? Anong sabi ni, pipirma daw siya ng waiver, di ba? Ano yung waiver na pinapipirma ni Trillanes? Yung bank account ni Canor na ilabas na. Anong sabi ni Tandang Canor na pikon? Pipirmahan niya daw yung waiver pagka si Trillanes daw ay sasampalin niya. Tignan nyo na yung tatay niyong lasenggo. Canor na Canor di ba? Saan gano. Pipirmahan niya daw. Pipirmahan niya yung waiver ng bank account niya para mabulgar na yan kapag daw sasampalin niya si Trillanes. Kung magpapasampal muna si Trillanes. Sabi ni Trillanes, payag ako. Magpapasampal ako, pero pumirma ka muna. Di ba? Napikon ngayon si Tandang Canor. Hinablot yung mic, ibabato yung mic kay Trillanes. Sa Quadcom na Bulgar yan eh. Sa Quadcom na Bulgar yan. Yung mga peking resibo ni Sara Duterte,
Sa Quadcom na Bulgar yan, mga peking resibo, di ba? Yung mga Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, tapos yung mga pirma, magkaibang tao, parehas ang pirma. Meron naman, parehas ang pirma, magkaibang tao. Yung basic common sense Halimbawa, yung resibo na binigay nila Sara Duterte, imagine mo, magkapareho yung pirma pero magkaibang tao. Sige nga, sa mga Dutards ba, yun ba'y tama? Yun ba'y normal? Sige nga, tanungin natin ang mga Dutards, meron bang magkaibang tao na magkatulad ang pirma? Or, meron bang isang tao magkakaiba ng pirma pero iisa ang tao? Di ba? Nabulgar lahat yan. Ngayon, itong mga Dutards, hindi matanggap ang katotohanan. Kahit common sense. Sabi ng mga DepEd, madaming nabulgar dyan. Hindi lang sa Quadcom, doon sa isang committee pa, yung good governance, di ba? Isang committee din yun. Si Roque, simple lang naman. Bakit nagtatago si Roque? Ano bang dahilan? Wala naman binibintang ang Quadcom kay Roque. Hindi naman siya inaapi. Ang sinasabi lang ng Quadcom, meron kang kumpanya. Yung yung Biancham Corporation. Yung Biancham Corporation, iyan din yung may-ari ng bahay. Yung bahay na yan, yung property niya dyan sa may Baguio. Baguio ba yun or Benguet? Diyan nagtago tumira yung mga suspects sa mga sindikato ng Pogo, droga. Yung mga inchik, foreigner, di ba? Doon nahuli. Ngayon, bakit sa bahay ni Roque or sa Biancham Corporation na pag-aari nila Roque, doon naglalagay yung mga yun. So, inimbestigahan ngayon yung Biancham. At nakita doon, biglang tumaas yung value niya, yung stock value. Tinatanong lang naman, bakit habang tumataas yung value nung iyong korporasyon, di ba? Nagkabilihan daw ng stocks. Yun naman yung panahon na nagtatransaksyon ng Pogo. So, ang simple lang gagawin ni Roque, ibigay niya yung dokumento, yung mga necessary documents ng transaksyon niya sa para patunayan wala yung kinalaman sa Pogo. Simple as that In fact, kung talagang wala kang kinalaman sa Pogo, yun ang magpapatunay. Diba? Yung sinasabi niya, malinis yung kanyang korporasyon, walang kinalaman sa Pogo. Bakit hindi mo isubmit ang document niyan? Yung mga transaksyon niyan? Yun lang na may nanap ng Quadcom. Hindi sinasubmit ni Roque. Tapos nagtatago siya kasi pinapa-aresto na siya. Di ba? Ngayon, bakit ka nagtatago ng mga dokumento na eventually ngayon, ayaw niyang isubmit, pinapa-aresto siya ngayon ng Quadcom. Di ba? So, bakit mo yun tinatago? Ba't ayaw niyang isubmit yun? Yung dokumento ng kanyang corporation na bigla siyang yaman. Di ba? Buti sana kung hindi yumaman na bigla Biglang yaman Biglang taas yung halaga, ilang milyon yun. Pinagpapaliwanag ng Quadcom. Yan, ayaw magpaliwanag. Ayaw ipakita. So, ibig sabihin, doon pa lamang, ginawa mong katarantaduhan talaga. Ginawa ang katarantaduhan. Napakasimple. Ngayon, sa Quadcom na Bulgar yan, kahit po yung mga ginawa ni Roque ng mga tawag dito, yung kanyang yung assistant niya sa Malacanang na Pogi, si Pogi, di ba? Ano pangalan nun? Si Lacerna ba yun? De La Serna. Bakit nakatira sa Pogo? Diba? At doon nakita yung passport, yung bank account. Kasi travel buddy pala ni Roque sa Europa, di ba? Kasi medical niya daw. Parang nurse niya, medical assistant niya. Matindi ka, Roque. Pipili ka pa, Pogi talaga. Anyway, yan na Bulgar sa Quadcom yan. Tapos sa Pogo nakatira, ang daming apartment, ang daming pwedeng upahan na bahay. Bakit sa Pogo pa? Sino ba connection sa Pogo noon? Di ba si Roque? Simple lang na madaling intindihin. Di ba? Dahil nabulgar yan, yung extrajudicial, si Bongo nga, nabulgar din. May kinalaman din sa mga extrajudicial killing dahil mismong sinabi ni, yung poster boy ni Duterte sa AGK, itong si Espinido. Si Colonel Joby Espinido nagsabi na yung Pogo money, isa dyan, bagman, si Bongo. Sa kanya dumadaan yung pera, tsaka yun sa isang assistant niya na galing ng Davao. Ano bang pangalan nun?
Si anong ibig sabihin, usually mga taga Davao naman yung kanilang mga tauhan galing sa City Hall ng Davao. So ganon, doon dumadaan yung pera. O ngayon, yung binabayad po sa pagpatay ng tao. Ang namamahala diyan, yung pondo galing kay Bongo. Na sinasabi, yung pera na yung galing sa Pogo. O, di ba? Pogo, Bongo, Gago. Tarantado, di ba? Si Raulo, demonyo. O, di ba? Magkaka-rhyme na po, di ba? O, yung ba'y makakaila? Ang nagbubula, si Edelberto Leonardo, sinasabi, kinuha ikaya ni Duterte na yan ang pinaka, tao niya dyan sa extrajudicial killing. Bukod pa yung mga operation nila Bato, di ba? Ramon Mesa Rasen, nanonood, si Mamila Anino, di ba? Kaya ngayon, iniimbestigahan na yung mga vloggers na yan na nagpapakalat po ng kasinungalingan. Kumbaga, sila, kinasahan sila ngayon ni Barbers. Kumbaga, naalala ko nung mga unang panahon, yung oposisyon di ba? Hindi. Yung panahon ni Pinoy lalo, kahit yung panahon ni Lenny, ang mga oposisyon, hindi kumikibo sa mga fake news. Lalo kay Lenny Robredo, ang daming paninira po, grabe. Hindi, ang babait si Lenny, hindi kumikibo. Hayaan lang daw, hayaan. Iba-iba itong sila Barbers, hindi sila papahayag na bibiktimahin sila nitong mga vlogger-vloggera na ito na sinasabing pinasasahod ng Pogo ito. Yun ang sinasabi doon sa balita Diba? Kumbaga, puputulin nila ang sungay nitong mga vloggers na to, dahil, kaya yan, paiimbestigahan. Diba? Paiimbestigahan. Kung ikaw ng vlogger, alam nyo kasi, madaling kumita pagdating sa kasinungalingan Mag-content ka lang, mag-invento ka lang ng kwento. Pwede ka magpa-viral diba? Kahit hindi totoo, lalo yung mga hindi totoo, gawin mo lang parang nakakatawa at entertaining at talagang tawag dito, yung intrigero ka. Maiintriga yung mga viewers, yung mga netizens, papatok ngayon yung content mo. Kahit kasinungalingan. Ganun Kailangan lang, intrigero ka, magpakalat ka ng pagkamarites. Di ba? Yung content mo, yung mga vlogger na ganyan. Yun ang mga nagkiklik sa masa Kasi maraming mga kababayan tayo, sila, nabibiktima talaga sila ng fake news. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Kaya tayo sa bunyog Minsan may nagsasabi sa akin, Kulex, dapat po to. Ayaw natin mag-fake news Yun sa totoo tayo. Ganyan sa bunyog. Hindi natin tayo nag-iimbento ng kwento o yung nagse-sensationalize, yung pinalalaki mo ang kwento or dinadagdagan mo ang kwento. Hindi tayo nagdadagdag o nagbabawas ng kwento. Hindi rin tayo nag-iimbento ng kwento. Bagkus tayo sa bunyog, kung anong totoo, sinasabi natin. Kung ano yung sa tingin natin na ito yung paliwanag, base sa mga totoong detalye, based on facts, tayo bumubuo ng isang matalinong opinyon na sinasabi natin sa ating mga kababayan. Walang imbento dito. Kaya bakit natin sinasabing matakaw si Sara Duterte sa kwarta? Yung mga ebidensya sa confidential fund. Bakit natin nasabing killer si Duterte? Di yung mga ebidensya, yung mismo mga ginawa ni Duterte. Di ba hindi tayo nagsasalita ng walang basihan? Hindi tayo nagsasalita na dahil gusto lang natin magsalita. Hindi. Laging may basihan, may facts, may detalye, may tama at totoong impormasyon tayo na pinagbabasihan ng ating analysis at opinion. Itong mga vloggers na pinaiimbestigahan ni Congressman Ace Barbers, ito yung mga vlogger na mga fake news, gumagawa ng mga inventong kwento. So, madali sa kanila yan. Sabihin lang na, ito, ganito ang ginawa, kahit hindi naman. Diba? Ito, drug lord to. Ito, may connection to sa drugs. Kahit hindi naman. Madaling mag-invento ng kwento. Kaya nga, invento lang Umisip ka lang ng kahit ano. Gawin mo yung content, invento. Hindi kagaya ng bunyog sa atin. Bago ako nagbablog, nagbabasa ako. Ayaw din natin na hindi ko mo nabasa natin sa Facebook o sa YouTube, naniniwala tayo agad. Hindi po tayo ganon. Ang ating practice sa bunyog,
kami nila Attorney Enzo, bilang vlogger, tinitignan namin. Dino-double check namin yung mga source ng balita, yung content, totoo ba yan? Yan ba'y talagang totoo? Bine-verify natin. Tsaka tayo, kinukuha natin lahat ng mga detalye na tama at totoo, tsaka tayo nagbablog. Ganun tayo, kaya matyaga tayo, kasi katotohanan tayo eh. Ito mga vloggers na mga, usually, mga dutards ito. Yan nga yung mga sinasabing mga vloggers na nagpapakalat, naninira dyan sa Quadcom, nagpapakalat ng kasinungalingan, ng fake news. Usually yan, nag-iimbento lang yan. Madali yun, invento lang eh, di ba? Kung sabihin mo ikaw si Superman, di madali, invento, di ba? Ganyan po yan, di ba? Parang si Kibulo yan eh. Sabi niya, siya may-ari ng universe eh. O, sinabi lang ni Kibulo yun. Ngayon, gunggong lang yung maniniwala. Ang problema, maraming gunggong. O, di ba? Sabi niya, siya may-ari ng universe, siya ang pipirma sa kaluluwa ng tao, di ba? Sinabi ni Kibulo yan. Yan yung best friend ni Duterte na spiritual advisor niya. Yan yung sinasabi ko. Madaling maggawa ng kwento at mga paniniwala galing sa yung utak eh, di ba? Kung praning ka, madaling mag-isip ng kapraningan eh, di ba? Ng mga katarantaduhan. Ang problema, pag nagawang content, nakakatawa, nakakaaliw, maraming naloloko. Yun yung at yung mga fake news na yan, yan ay lason po yan. Lason yan. Kasi kasinungalingan yan eh. Kaya nga tayo sa bunyog, araw-araw tayo nagbablog. Bakit? Kailangan katotohanan ang naririnig ng tao. Yun, isa sa gampanin ng bunyog, yung lumalaban para sa bayan, nagtataguyod ng katotohanan. Napakalaking value. Yan yung first and foremost na values ng bunyog, yung truth, yung katotohanan. Hindi tayo aalis sa katotohanan. No matter what, kahit sinong sagasaan. Yun yung ating pinangahawakan sa bunyog. Kasi katotohanan eh, di ba? Diyan tayo nagsisimula para ang tao gabayan natin sa tama. Katotohanan. Dapat alam ng tao ang totoo. Di ba? Kasi, bakit nananalo ang mga kurap, ang mga magnanakaw, ng mga politiko, silang nananalo. O kampanya sa social media, yung mga campaign na ads nila. Hindi naman totoo sinasabi ng mga politiko eh. Pambobola, panggagago, naliligaw ang tao kasi ang mga nakikita nila ay hindi totoo. Pero kung ibubulgar natin ng totoo, ganyan pala yan. Halimbawa, nagkakampanya halimbawa ngayon si Bongo, malasakit. Kailan ba nagmalasakit si Bongo? Lahat naman ng malasakit niya, pakunwari. Yung malasakit center niya, dati nang meron yan eh, swayan dati eh. Ngayon, ginawa niya, akala tuloy ng tao, kay Bongo yun, pera ni Bongo yun. Hindi. Pinulitika nga ni Bongo, yung DSWD. Kaya, ganun yun eh. Yung katotohanan, dapat tumatagaw sa tao. Kaya lang, pagka naluluko ang tao ng mga propaganda, maraming tao talaga nagkakamali ng desisyon. Kasi, fake news yung nare-receive nila eh. Di ba? Kaya tama yung action ngayon ni Ace Barbers. Talagang kalusin ang sungay nitong mga vlogger-vloggera na ito na nagpapakalat mo ng fake news, naninira sa Quadcom. Kasi siyempre, gusto nila masira ang Quadcom para yung mga nabulgar sa Quadcom, sasabihin lang ng mga tao, paninira lang naman sa mga Duterte yan eh. Yun yung gusto nito mga vloggers. Isipin ng mga tao, sinisiraan si Duterte. Hindi naman sinisiraan, di ba? Kitang-kita na nga, yung pagiging killer nila, sila mismo nagbubulgar. Yung pagiging magnanakaw nila, sila mismo nagbubulgar. Yung kanilang pagiging bastos, sila mismo nagbubulgar. Kitang-kita naman ng tao. Hindi mo na nga kailangang siraan eh. Sila mismo, ang mga Duterte, nagse-self-destruct eh. Makikita mo na lang eh. Yung kabastusan lang ni Sara, ni Pulong, ni Rodrigo Duterte, yung si Baste. Isipin mo, kung alam nyo nga, kung ibablog ko lang po, mga kabunyog, mga kababayan, ang kabastusan, kabastusan muna tayo, yung issue ng kabastusan. Yung kabastusan ng pamilyang yan, sila Duterte, sila Sara, si Canor, ay naku po, hindi, kulang pa ang 1 linggo sa vlog kung iisa-isahin ko ang mga kabastusan na mga pinagsasabi at pinaggagawa ng pamilya na yan. Sa totoo lang, walang fake news yun. O halimbawa, si Pulong ba o si Basti nagsabi,
Yun daw Ilocos, gagawin niya daw Marawi. Ano ibig sabihin? Pupulbusin niya yung Ilocos. Ano yun? Utak kriminal yun eh. Di ba? Ano ibig sabihin na gagawin niyang Marawi yung Ilocos? Dahil galit siya sa mga Ilocano? Dahil galit siya kay Marcos? Ganun ang utak nila, di ba? Pupulbusin niya yung Ilocos? Gagawin niyang parang Marawi. Di ba ganun ginawa ni Duterte sa Marawi? Pinulbos, sinira yung buong bayan. Di ba? Galing po yan sa anak ni Duterte. Anong sabi ni Sara? Na-imagine ko, pupugutan ko ng ulo si Marcos. Isipin nyo, pupugutan mo ng ulo. Huhukayin ko ang bangkay ni Marcos. Itatapon ko sa West Philippine Sea. Utak kriminal yun. At hindi naman yan pagbibintang. Sinabi niya yan. Sa vlog ng mga vloggers niya. In public, sinabi ni Sara yun. Yung ba'y... di ba, anong reaction ng mga Duterte dyan? Ayun salita ng psychopathic yan, ng psychopath, ng baliw, di ba? Yan hindi imbento. Si Canor Duterte, ang daming sinabi niyan. At ginawa, di ba, napikon nga kay Trillanes, babatuhin ng mic eh. In broad daylight yun. So, yan ang dapat na makita ng tao na hindi mo na nga kailangan siraan ng mga Duterte. Sila mismo sira. Makita mo lang. Pakinggan mo lang ang sinasabi at ginagawa ng mga Duterte. Sira na yan. Kaya lang, ang role ng mga vlogger dyan, talagang yung mga vlogger-vloggera nila, manipulahin ang isip ng mga tao. Palabasin na sila Duterte ay inaapi, na si Duterte ay bayani, niligtas ang Pilipinas sa kamay ng mga drugs, ng adik. Hindi po eh. Dahil ang katotohanan na lumalabas, sila Pulong, sila Michael Yang, na economic advisor niya, ang sindikato ng droga. Paano kang tagapagtanggol ka laban sa droga? Kayo ang sindikato ng droga. Tumatanggap sila ng pera galing sa drug lord. Doon sa bank account. Si Michael Yang nga, laging sangkot sa pogo, sa droga, economic advisor niya. Labas-masok sa Malacanang. Ang liwanag ng mga testimonya, di ba? Diyan sa custom, umaano ang shabu lumalabas ang mga shabu sa magnetic lifter. Lahat papunta kay Duterte tsaka kay Pulong. Isipin nyo. Yan ba inventong kwento? Hindi. Yung mga katransaksyon nila ang nagbulgar. Pogo, EGK, tignan nyo lahat. Ngayon, ang sasabihin dito ng mga vlogger-vloggeran, tagapagligtas si Tatay Digong, tumahimik ang Pilipinas. Paano tumahimik ang Pilipinas? Katakot-takot ang patayan sa mga pobre. Nasa na si yung sinasabi na drug lord na si Peter Lim, nasa na mga Duterte? So, wala. Hindi naman nahuli. Drugs yan. Tahimik daw ang Pilipinas. Makabayan daw si Duterte. Bakit tayo naging tuta ng China? Ano ba nangyari? Kulang lang ibenta ni Duterte ang Pilipinas sa China. Nabulgar pa yung secret deal ni Canor. Isipin niya, yan katraidoran na yan. Treason. Katraidoran po yan. Secret deal ni Duterte sa China. Maka-China. Kaya nga pag tinatanong si Sara tungkol sa China, ay no comment siya. No comment ang impacta, di ba? No comment siya. Pero may comment siya kung saan-saan. Pero pagdating sa China, wala siyang comment, di ba? Si Sara Duterte. Yan mga ginawa nila, hindi naman inimbento. Kaya yan ang role ng vloggers ng mga Dutards, ng mga nila, ang tawag nila diyan mga content creator, mga nasa propaganda nila yan. Para pabanguhin itong Duterte. Marami ngayon naloloko, pero hindi po makitignan mo lang ang katotohanan Makikita niyong salot talaga ito mga Duterte. Hindi naman yan pagbibintang, di ba? Sabi ni Marik, Sir Kulex ano ba to comment mo? Pasensya na po kayo, no? Daming comment, gusto kong basahin sana. Basta mga Duterte, sira talaga ulo, sabi ni sino ba yun? Medyo malabo mata ko kapag medyo malaya ang cellphone, Berting Madarang Criste Senior, kasalanan din ng Gob kapag nagkalat ng fake news. Pabaya ang mga dapat pinapabayaan, matagal na hindi iniintindi ang mga fake news. Kaya namimihasa. Alam nyo,
ang ganda sana may kalayaan ng tao no? Kalayaan natin po muna mag-criticize. In fact, hindi naman natin kailangan na mag-agree sa lahat ng issue. Hindi Talagang ang salungatan sa opinion, normal yun. Demokrasya yan. Ang salungatan sa issue, demokrasya yan. Ang masama yung fake news, yung nag-iimbento ka ng kasinungalingan. Yun yung mali yung nag-iimbento ka, gumagawa ka ng kwento. Yun, mali yun, fake news yun. Yun yung iimbestigahan nila Ace Barbers. Pero kung yung opinion mo lang ay maka-Duterte ka, opinion mo yun. Hindi yun kasalanan. At least, sa level ng demokrasya, sinasabi ko, ganun talaga kung maka-Duterte ka. Hindi mo naman kasalanan yan. Ang kasalanan mo, naggagawa ka ng fake news, alam mo ng fake news, pinapakalat mo pa. Yan ang mali. At yan ang ginagawa ng mga maraming DDS vloggers. Kahit kasinungalingan pinakakalat. Hindi na yan opinion Talagang yan ay kasinungalingan. Paninirang puri na nga yan. O pagpapropaganda yan. Alam mong kasinungalingan, kampong ka ng kasamaan ngayon. Yan ang mali. Inaabuso mo yung freedom mo. Inaabuso mo yung kalayaan mo. Dahil sinungaling kang tao. Papakalat ka ng kaisipang mali na nakikita naririnig, nababasa ng mga kababayan natin, nalalaso ng isip nila. Nagkakalat ka ng lason, di ba? Yun ang mali. Pero yung kalayaan natin sa pagpapahayag, maganda yan, parte yan ng demokrasya. Kung iyan ay difference of political opinion o nagkakaiba-iba lamang tayo ng pagtingin sa isang issue, hindi yun masama. Hindi tayo ako ginagalang ko yan. Iba ang tingin nyo sa issue, okay yan. Pero yung fake news, yan ang mali. Di ba? At yan ang iimbestigahan ng Quadcom. Hindi ng Quadcom, pinaimbestigahan ng Quadcom, bumuo na sila ng tri-committee. I think, kung tri-committee, tatlong committee yan, siguro, ipapatawag itong mga vlogger na to. Kaya tatamahan talaga itong mga vlogger. At usually, yung mga vlogger na yan, mga Duterte vloggers yan. Diba? O sympathizer ng mga Duterte yan. Diba? O, Jesus Alparo, dapat talaga wakasan ang fake news. O, diba? Makajowa vlog, dapat na yan, ikulong ang mga DDS vloggers. Sabi ko kung political opinion lang, okay lang yun kahit sambahin nila si Duterte sa nila, opinion nila yun. Huwag lang pagpakakalat ng fake news. Diba? Ibang usapan yung pag fake news na yan. Or panloloko sa tao. Ibang usapan po yun. Diba? Mga kabunyog, mga kababayan. Sabi ni Jessie na Orbe, good evening po, Sir Kulek, salamat. Si Ate Ode Garcia, shout out po, Sir Kulek, salamat, Ate Ode Garcia. At congratulations sa Bunyog at sa lahat ng mga Pilipino, Bunyog, Party List, ang Magdalo, yung Makabayan, sila Kong Franz Castro, sila Kong Arlene Brosas, at yung mga pro-BBM vloggers at mga Makamarcos, mga kakampings, nagsama-sama po kami kahapon. Talagang tagumpay po yung peaceful rally, totoong peaceful rally na para sa kapayapaan na may katarungan, yung Impeach Sara rally. Yun, katarungan para sa sambayanan. Nag-rally po tayo dyan sa EDSA People Power Monument. Napakaganda kasi makita nyo yung mga dumadating, iba't ibang kulay, ano man ang politika, Makaleni, kakampings, Makamarcos, mga loyalista, Maka-Isko, di ba? Mga progresibo, leftist, Makabayan. Yung iba naman, karaniwang Pilipino lang. Nagsama-sama at sumigaw, naniniwala dapat nang patalsikin si Sara Duterte sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment na isang constitutional process. Proseso yan. Kaya naniniwala tayo, dapat igalang ang proseso, ituloy ang impeachment na yan. Di ba? Yun ang sigaw natin. At nakakatuwa, nagsama-sama, kahit magkakaiba ng opinion sa politika, pero sa punto na dapat i-impeach si Sara Duterte ay nagkaisa. Doon po tayo nagkaisa kahapon, di ba? Congratulations sa Bunyog, sa Magdalo, sa mga loyalista, sa mga Makamarcos, di ba? Nagsama-sama tayo, ang gandang tignan niyan, para sa issue lang po, para sa issue ng pagpapatalsik kay Sara Duterte. Sa ibang issue, kalas-kalas tayo, iba-iba tayong opinion. Pero sa issue ng impeachment ni Sara, nagkakaisa po tayo. Di ba mga kababayan ko, di ba? Alexander A. Dinola, sa 10 sinabi ni Digong, 11 ang kasinungalingan.
Eh baka nga hindi lang 11 eh. Baka sa 10 sinabi ni Duterte, ha, 100 ang mali. Kasi yung isa niya nata times 10 pa. Ha? Ganun po 'yan eh. Talagang ano sila eh. Master na ni Duterte yung ano eh. Pagsisinungaling eh, di ba? Makajowa vlog. Pabor na pabor kami diyan sa kakamping na Mandaluyong. Oh. Makajowa vlog. Salamat Makajowa vlog ha. Oh. Kakamping Mandaluyong. Oh, nandun ka yata, no? Nandun ka ba sa rally kahapon, ha? Makajowa vlog, no? Lay Soliano Kulyamat. Oh, dapat ibagsak si Bongo. Oo, wala na sana mga Duterte senator makapasok kasi kapag nakapasok mga Duterte senator, di ba boto yan? Pabor po yan kay Sara Duterte, di ba? Yan sila Bongo, sila Bato, di ba? Sila, even si Amy Marcos, tinanong ko yung mga Marcos, galit din yung mga loyalista dito kay Amy Marcos kasi sip-sip himod to sa mga Duterte. Kaya yung ibang nakakausap ko doon, marami sila, sabi nila, reject sa kanila si Amy Marcos. Ha? Kasi kahit sariling pamilya yata, nilalaglag ni Amy Marcos, di ba? Yun ay ayon doon sa mga Maka-Marcos mismo at sa tingin ko rin, talagang si Amy Marcos ay Maka-Duterte, di ba? Kahit ano pang sinabi doon sa kanyang kapatid at sa kanyang magulang. O, di ba? Sa punto po ng personal nila yan, di ba? Again, yan naman ay nakita natin kung paano naging Maka-Duterte si Amy Marcos. Kaya kahit si Amy Marcos po, ayaw iboto ng mga Marcos loyalist. Lalo naman tayo sa Bunyog, talagang hindi naman natin iboboto yan. Yan, sila Bongo, sila Bato, no? O, di ba? Sir Jimmy De Vera, nanonood na yata si Sir Jimmy De Vera, si Ma'am Ina de la Cruz ng Japan. At maraming salamat po, nagtulong-tulong sa pinansya, yung bili ng tubig, pambili ng konting tinapay, mga nag-donate ng pagkain. Nakakatuwa po, lahat voluntary, wala namang binayaran, kanya-kanyang pamasahe, di ba? Napakaganda po nung nangyari, no? Father Bong po, Father Bong nag-donate ng pagkain tsaka tubig. Maraming salamat. Sila kasamang Pinky Tam, sila Ate Judith Salirungan, mga religious yan. Salamat nagpunta sila doon. Kaya ang ganda nung rally kahapon na talagang ang sigaw natin, patalsikin si Sara Duterte sa pwesto. Impeach Sara talaga. Base sa katarungan po at katotohanan. 'Di ba? 'Yun ang natin eh. So, yan po no, yung topic nga natin. Talagang pinaimbestigahan po ni Ace Barbers itong mga vloggers na nagpapakalat po ng fake news at naninira sa Quadcom. Sino? Baka ngayon, naririnig na ng mga vloggers yan, kanya-kanya na pong tago yan, di ba? O Gemma Rapul, nandoon ako kahapon, sir, I'm 1 PM pa lang nandun na ako sa rally. Gemma Rapul. Sana nagkita tayo, Ma'am Gemma Rapul, no? Kala busy rin ako nung nasa stage ako, nag-host din, tapos paikot-ikot din tayo, no? Ralph G. Setrock, salamat naman at malilintikan na yung mga vloggers na mahilig sa fake news. Lason sa isipan ng iba. Oo. Ralph C. Setrock, no? Raul Del Castillo, yung mga Dutae vloggers kumikita sa 125 million confidential fund. Ay ang sinasabi nga Pogo, yung Pogo money nga daw nagbabayad eh. Yun ang ayon dun po sa sa balita po na sinasabi, yun na mukhang galing sa Pogo yung mga nagpipinance po diyan sa mga bulok na mga vloggers na yan, ha? Mga fake news vloggers na yan. Dapat naman kalusin, ha? Kapag puno na ang salop, dapat ng kalusin, di ba? Jappy Arante Peñalosa, laging nanonood to from Cebu City. Si Kabunyog Monica Similia Centero. Good evening, Sir Kulex. Kahapon na nandiyon din kayo, ha? Kabunyog Monica ng Batasan Hills at ng Antique, di ba? Taga-Antique kayo, ha? Mabuhay ang mga kabunyog dyan sa West Visayas, kila Ma'am Tess. Pulangko, kila Ma'am Mila Anino, no? Criselda Boses Burata. Gandang gabi po, Sir Kulex. Mabuhay ang bunyog. Salamat, ha? Sam Batalier Belardo, mga Dutards na ututo, ha? Walang laman ulo, kaya madali utuin. Francisco Antonio Mabunga, ICC Canor.
Ako'y nasa media. Alam niyo po, yung ICC bigla na lang papasok yan, ano? Bigla na lang papasok yan. Okay, Ramon Mesa Rase, inggit lang kayong mga Dutae kasi di ninyo kaya magsabi ng katotohanan. Lalagnatin kayo, sabi na Ramon Rase. Lalagnatin ba sila sa katotohanan, di ba? Kushi Banina, sabi ni Kush, Kush Bonina, di ako nakapunta, Sir Kulex, kasi may pasok, pero kaisa po nyo ako sa pagpapatalsik kay Sarang Magnanakaw. Sabi ni Kush Bonina. Tagasang ka ba, Kush Bonina? Alam nyo, maraming gusto magpunta doon sa rally, pero hindi nga nakapunta. Okay lang yun. Hindi pa damihan ng rally, pero higit 1,000 din tayo, no? Ang malaga yung substansya, sabi nga ni Attorney Enzo Recto, yung substansya. Totoo ba? Yung ating sinasabi, tama ba yung pinaglalaban natin? Yun ang mahalaga. Nasa katotohanan tayo. Milyon-milyon ka nga. Kasinungalingan naman pinapanigan mo. Kasamaan. Di wala din yan. Maganda pang tayo, kung ilan man tayo, ang mahalaga, totoo sinasabi natin. At panig tayo sa kabutihan. Di ba? Yun ang mahalaga doon. Di ba? At simula pa lang po yun, ha? Hindi pa talaga yun yung natin, critical mass natin. Kahit yung Makabayan Black, hindi pa sila nagpadala ng tao. Even marami pang mga BBM loyalist, Marcos loyalist, hindi po nakapunta. Talaga mga vloggers lang. At ang Bunyog, ganun din, yung pwede lang makapunta sa amin. So, ano pa yun? Hindi pa yun full force. Pasimula pa lang yun, patikim pa lang yun. Patikim pa lang yun. Mantakin nyo na yun pag nag-full force tayo, di ba? Jose Santovilla, long live Kabunyog, Sir Kulex, God bless you, patuloy ang laban. Oo naman. Hanggat may mga bulok, lalabanan natin. Hanggat may kasinungalingan, ipaglalaban ng Bunyog ang katotohanan. Tayo po sa Bunyog, yan ang natin. Sandata natin, katotohanan, di ba? So, yun, hanggang dito na lang ang aking vlog, mga Kabunyog. Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan. Sa Bunyog Pagkakaisa, nanonood si Roberto Vergara de Vera, Alexander Dinola. Nandun ako, Sir Kulex. Nagkumustahan tayo. Oo nga, no? Salamat, Alexander A. Dinola. Nandun pala kayo, no? Dami ko din kasing, dun eh. Marami tayong picture dun eh. Di ba? Nag-picture tayo. Masaya ako na mimit ko kayo isa-isa. Ang saya, di ba? Na kahit di tayo magkakakilala, magkakasama tayo sa prinsipyo. Yun ang mahalaga doon, yung magkakaibigan tayo sa prinsipyo, di ba? Kahit di tayo magkakakilala personally, nagkakaisa tayo ng prinsipyo. Yung pagmamahal sa bayan, doon tayo nagkakaisa. Yun yung gusto ng Bunyog, no? Yung prinsipyo ng katotohanan at pagmamahal sa bayan. Doon tayo talaga nagkakaisa, mga Kabunyog. Celia Poon, magandang gabi, Sir Kulex. Mabuhay, mga Kabunyog. God bless you. Salamat. Tuloy ang laban, sabi ng Makajowa Vlog. Salamat, Makajowa Vlog, ha. Laban kami dyan sa mga kakamping sa Mandaluyong. Saan kayo sa Mandaluyong, Makajowa Vlog? Baka pwede yung tulungan ng Bunyog Party List, number 87, ha? Tulungan yung Bunyog dyan sa Mandaluyong, ha? Lawrence Mendoza, good PM, Sir Kulex Bunyog. Pagkakaisa, salamat, Lawrence Mendoza. Tuloy ang laban. Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan. Nandiyan pala ang ating Kabunyog, si Julian Robin ng California. Thank you, Kulex Soliman and Bunyog. Salamat, Sir Julian Robin ng California. Lagi tayong tinutulungan yan, no? Sir Julian Robin ng California. Okay, so hanggang dito na ating vlog. Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa. Mga Kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.